Pangatlong araw ng oktaba ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, araw ng Martes, at ang buong sangkakristyanuhan ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, at isasama natin siya sa ating mga panalangin sa misa simula ngayon hanggang sa linggo, kapistahan ng banal na awa ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Maria Magdalena ay nagpunta doon sa libingan pero wala siyang nakitang bangkay ng ating Panginoon. At halos lumuluha siya at natakpan ng luha ang kanyang mga mata. Kaya yung kinakausap niya na si Jesus na muling nabuhay, hindi niya nakilala. Pero nung siya ay tawagin sa kanyang pangalan, Maria, doon lamang siya natauhan, nabuksan ang kanyang mga mata at nakilala niya na itong kanyang kaharap, nakausap niya at tumawag sa kanyang pangalan ay si Jesus na muling nabuhay. Kaya agad sinabi ni Maria Magdalena, Rabboni, Guro. Ito ay isang malinaw na pagpapatunay sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral. Sinasabi niya, kilala ng tupa ang kanyang pastol sa pamamagitan ng tinig ng boses. At kilala ng pastol ang kanyang mga tupa kahit na gaano pa yan karami. Kilala ng pastol ang tupa sa kanyang pangalan. At ito yung isang malinaw na halimbawa kung papaanong ang pastol ay nakakakilala sa kanyang mga tupa at siya rin naman bilang pastol ay kilala ng kanyang mga tupa. Kung ito ang naging karanasan ni Maria Magdalena, di ba magandang pagnilayan, magandang gawing personal sa ating pananalangin, na tayo rin nawa ay magkaroon ng personal na pakikipag-ugnayan, personal na relasyon kay Jesus, ang ating mabuting pastol. Kilala tayong lahat ni Jesus, ang mabuting pastol. Kilala niya tayo sa ating pangalan. Alam niya ang lahat tungkol sa atin. Pero tayo ba na kanyang mga tupang inaalagaan, talaga nga bang kilala natin si Jesus na ating pastol? At talaga nga bang sinusunod natin ang kanyang tinig, ang kanyang aral, ang kanyang turo? Masasabi lamang natin na tunay tayong mga tupa kung tayo ay sumusunod sa turo at aral ng ating pastol. Pero kung hindi tayo sumusunod at mas sinusunod natin ang sarili nating kagustuhan, baka hindi si Jesus ang ating pastol at meron tayong ibang kinikilalang pastol. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagkilala kay Jesus bilang ating mabuting pastol at siya'y ating mahalin at sundan. Amen.